magandang umaga sa inyong lahat. Nandito na at nagbabalik na naman ang pinaka-cute at gwapong DJ sa balat ng lupa. This is DJ Joy. At this is DJ Andre. Mula sa B24 FM radio station. Yung numero 1 sa radio station nationwide. Ngayong panibagong araw at panibagong kwentong iyong mapapakinggan mula sa ating pinakamagandang sender na si Stephanie Grace Pedrosa. Isang kwentong pag-ibig ang magpapakilig, magpapatakot at magpapatuwa sa inyo sa araw na ito. Inyong matutunghayan ang kanyang ginawang radio drama special na may pamagat na Magkabilang Mundo. Drama at musikang bahagi na ng buhay ng bawat henerasyon. Mas pinalawak, mas pinalakas. B24 FM Radio, your ultimate dramatastic radio station. Hanggang saan ang mararating mo para sa isang taong mahal mo? Hanggang saan o hanggang kailan? Mare, kawawa naman si Alaya, no? Kay gandang bata. Nawawalan na ng kinabukasan dahil sa ama niya. Palibhasa, nalulong na sa bisyo ang ama. Sayang naman yung batang yun. Lumabas si Alaya sa bahay nila. Pinahid niya ang luha na tumakas sa mapupungan niyang mga mata. Sumingap siya habang naglalakad papunta sa luma niyang kotse. 10 taon na wala ang kanyang ama. At Diyos lamang ang may alam kung gaano siya nalulumbay rito. Sa araw na ito, hindi inaasahang nagkaroon ng lakas na loob sa paghahanap sa kanyang ama si Alaya. Hindi naman kasi palalabas ng bahay si Alaya, kaya nananalig talaga siya sa Diyos na mahanap niya ang kanyang ama. Pa, kung nasaan ka man, hintayin mo ko at ika'y hahanapin ko. Hating gabi na at unti-unting nandilim ang kanyang paningin. Hinihingal siyang napatingin sa salamin nang makitang may anay na doon. Nang makitang wala, ibinalik niya ang tingin sa harapan. Nalaki ang mata niya nang makitang may anino sa harapan na muntik niya ng masagasaan. Aray! Unti-unti siyang nawalan ng lakas nang hindi na niya maramdaman ang paa niya. Unti-unting tumakas ang luhang nagbabadya sa kanyang mga mata. Pa, huli na ba to? Patay na ba ako? Huwag naman sana. Hahanapin pa kita eh. Huwag muna. Maimtim siyang nananalangin na sana ay huwag pa siyang kunin ng Panginoong Diyos. May luhang pumatak sa mga mata niya. Nakakatayo na ba ako? Nararamdaman ko ng pa ako. Teka. Lumabas siya sa sasakyan niya kahit nanghihina pa siya. Ngunit ang hindi niya alam, nasa paligid pa rin pala ang aninong kanina pa siya sinusundan. Pagkalabas niya ng kotse ay agad na naghangin ang paligid. Ang kanyang mga balahibo ay nagsitaasan. Mabilis na tumakbo si Alaya gawa ng pagkatakot. Tila hindi niya malaman kung bakit siya sinusundan ng anino na ito at kung ano ang pakay niya sa kanya. Walang hinay-hinay na tumakbo si Alaya nang maya-maya ay nakabunggo niya ang isang matigad na lalaki. Tulungan mo ako! May sumusunod sa akin! Nagmamakaawa ako! Tulungan mo ako! Agad namang tinanungan ng binata ang dalaga. At sa isang pagkakataon, nawala ang aninong kanina pa siyang sinusundan. Salamat naman at nawala na iyon. Naku, ano ba itong aking pinasok at hindi mawala-wala ang aninong iyon?
Maraming salamat po. Walang sinabi ang binata, ngunit ramdam ni Alaya ang kanyang pagngiti, kaya napangiti rin siya. Kay pugi naman pala ni Kuya, isip ni Alaya. Pagkatapos ng interaksyon na iyon, agad na umalis ang binata sa paningin ni Alaya. Kinabukasan, nakaramdam si Alaya ng matinding gutom. Gustong-gusto na niyang kumain, ngunit wala siyang ideya kung nasaan ang mga tindahan. Gusto ko nang kumain, ngunit hindi ko alam kung nasaan yung mga tindahan dito. Nung naglalakad-lakad si Alaya, bigla siyang nakakita ng lasing na tambay sa gilid. Ang pangalan ng tambay ay si Junjun. Hoy, saan ka pupunta ha? Di ba sabi ko huwag kang umalis sa bahay? Paumanhin po, ngunit hindi po kita kilala. Ay, sino ka? Alaya ho ang pangalan ko. Maaari po bang magtanong? Sige, ano tanong mo? Saan po ba yung pinakamalapit na tindahan dito? Tindahan na. Doon kay Lolo Lucio. Dumiretso ka lang dyan at makikita mo kaagad yung puting tindahan. Maraming salamat po. Naglakad siya hanggang sa makita ang tindahan na sinasabi ng binata. Tao po, pabili. Dumungaw sa bintana ang lolo. Nagulat si Alayan sa itsura ng lolo. Mahabang balbas at buhok nito at halatang matanda na ito. Malaki ang tenga na kahit makapal na ang buhok ay nakikita pa rin. Ano ang iyo, iha? May makakain ho ba kayo dyan? Oo, meron. Ano ang siyo? May piatos po ba kayo, lolo? Yun lang po. At saka isang soft drinks kung mayroon. Malamig sana. Nagulat ang lolo sa sinabi ng dalaga na para bang isa itong hibang na nakatakas sa mental. Ano? Ano ang iyong pinagsasabi? Ano itong pitatos na ito? Matanong ko lang. Iha ha? Bago ka ba dito? Piatos po, hindi pitatos. At opo, bago po ako sa lugar na ito. Nagkaroon kasi ako ng aksidente at hindi ko alam. Paggising ko po, andito na ako. Bakit? Ano ba tong lugar na ito, lolo? Ikaw? Ikaw ay bago rito? Bakit ka napunta dito? Ikaw ay isang tao? Hindi maaari. Paano ka nakapasok? Kaya hindi kita makilala dahil hindi ka taga rito. Anong piatos o pitatos ang sinasabi mo? Mga bulaklak at binadbad na dugo ang pagkain dito. Delikado. Papatayin ka nila. Namin. Sasabihin ko to sa Helena de Reina. Bigla siyang kinabahan at dali-daling tumakbong papalayo. May nakasalubong siyang hindi niya alam. Napatingin siya ng lahat sa kanya na para bang gulat na gulat. May lumilipad. Ano to? Kailangan ko tumakbo. Habang tumatakbo ay nakaramdam si Alaya ng kamay na humila sa kanya patungo sa likod ng puno. Huwag kang maingay. Sino? Bitawan mo ako! Huwag kang maingay. Huminga siya ng malalim nang tuluyan nang mawala ang humahabol sa kanya. Inilipat niya ang tingin sa binatang sumagip sa kanya. Unti-unting nagwala ang puso niya na makitang titig na titig ang binata sa kanya. Animong mawawala siya. Salamat. Sino ka? Alaya. Alayang pangalan ko. Ikaw? Ako si Kailas. Wala nang panahon. Sumama ka na sa akin. Saan mo ako dadalhin? Ayoko! Tulong! Huwag kang maingay. Mapapahamak ka lamang kung pabayaan kita at manatili ka dito. Karating sila sa isang kubo na hindi kalayuan sa puno. Natakot siya dahil alam niyang hindi ito ang mundong kanyang kinagisnan. Kakaiba ang lahat. Kakaiba ang hugis ng mga puno at ang sanga nito. Kakaiba. Lahat. Ngunit ang puno na tinaguan nila ay normal. Alaya, tama ba? Oo, tama ka. Maaari bang magtanong? Ano yun? Ano itong lugar na ito?
Maganda, ngunit nakakatakot. Hindi ko maaaring sabihin sa iyo, ika'y mortal at hindi dapat nandito. May kung anong nasa tono ng pananalita na ibinigkas ng binata. Para bang bigo na bigo ito sa sarili. Huwag kang lumabas dito. Anong gusto mong pagkain? Yung dinala mo kahapon, yung sampagitak, tsaka yung dugo. Sa loob ng mahabang panahon na nandun sa lugar na iyon, nasanay na siya sa mga pagkain na dinadala ni Kailas. Masarap nga daw eh. Sige, una na ako. Hintayin mo ako. Babalik ako. Bumilis ang pintig ng puso niya. Sa loob ng mahabang panahon, alam niya na may pagtingin nga siya sa binata. Kay gwapo naman kasi at makisip pa ang pangangatawan. Kailas, kailan ba ako pwedeng lumabas? Naiinip na ako at gusto ko nang bumalik sa mundo ko. Titignan ko. Masyadong mainit ang balita na nakapasok ka. Ang aking inay balisa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at kung nasaan ka. Tumango si Alaya at iniwas ang tingin kay Kailas. Walang may nagsasalita sa kanilang dalawa. Ibinalik ni Alaya ang mga mata ni Kailas at marahang napasinghap nang makitang titig na titig si Kailas sa dalaga. Alam kong marami nang nagsabi sa iyo, ngunit ang ganda mo. Sobra. Hindi kalaunan ay naging sila na nga. Hindi lubos maisip ni Alaya na mayroon palang magmamahal sa kanya ng lubusan. Hindi niya rin akalain na ang taong iyon ay si Kailas. At sa isang misteryosong lugar pa, puno ng mga hindi maipaliwanag ng mga engkanto. Ingat, Kailas. Babalikan kita, mahal. Lumabas si Kailas sa kubo. Humiti si Alaya. Iniisip na hindi siya kailanman magsasawa kay Kailas. Huminto siya nang maramdaman ang sakit sa buong katawan niya. Nahiga siya sa sahig at hinawakan ng dibdib. Ano ang... Ang sakit! Unti-unting lumapit si Alaya kay Kailas. Alam niya sa sarili niya na may mali sa kanya, na hindi siya maayos. Ilang buwan na siguro nang una niyang maramdaman na para bang may sakit siya. Ngunit hindi lang niya pinansin dahil takot siyang mahiwalay kay Kailas. At ang malaman ni Kailas ang tungkol dito ay ang dudurog sa kanya. Ngumiti si Kailas kay Alaya. Laya, mahal, naparito ka. Wala. Gusto lang kitang makita. Mahigpit na niyakap ni Alaya si Kailas nang maramdaman niya ang sakit sa puso niya na para bang ito ay pinipiga at ang sakit sa ulo niya na para bang binibiyak ito. Unti-unting naglabasan ng luha sa mga mata niya dahil sa sakit. Laya, ayos ka lang ba? Ba't ka umiiyak? Ayos lang. Ako, Kailas. Mahal kita. Sa araw-araw, ikaw ang pipiliin ko. Ikaw lamang at ikaw lang. Nasaan ako? Huwag kang masyadong gumalaw. Hindi ka pa masyadong okay. Ano ang nangyari sa akin? Bakit ako nandito? Naaksidente ka 5 taon ngayon. At nakoma ka. Napakamirakulo na malaman na gising ka na ngayon. Ikaw ay si Alaya Cervantes Juarez, asawa ni Carius Juarez. Asawa? Hindi makapaniwala si Alaya sa nangyari. Wala siyang matandaan at maalala. Habang iniisip niya ang mga bagay na iyon, biglang bumukas ang pinto at pinakita ang isang matikad na lalaki na may dalang pagkain. Alaya, gising ka na? Nagbabadya ang mga luha ng binata habang tinatakbo ang pagitan nila ni Alaya. Hindi man alam ni Alaya kung ano ang namamagitan sa kanilang dalawa, hindi naman nawala ng pag-asa ang binata sa pag-aalaga sa dalaga. Ilang taon na ang nakalipas at masayang namumuhay si Alaya at ang kanyang asawa. Mayroon na silang anak, ngunit hindi niya alam, may ngiti sa kanyang mga labi pero tila bang may kulang. Hindi niya batid, ngunit hindi niya maramdaman ang pagmamahal para sa asawa. Matulog ka na, anak. Lumabas siya sa kwarto ng anak at nagpunta sa sarili nilang kwarto ni Kairos, ang asawa niya. Mahal, tulog na ba? Oo, tulog na.
Pagod na ako, matutulog na ako. Hindi siya makatulog. Unti-unting nagbadya ang luha sa kanyang mga mata at nahirapan siyang huminga. Hindi niya alam kung bakit, pero para bang alam ng puso niya kung ano ang iniiyakan niya. Ilang taon ang nakalipas at masaya na si Alaya ngayon. May sariling pamilya na at namumuhay ng mapayapa kasama ang asawa at mga anak. Habang nagkakaroon sila ng kunting salasala sa park, ay hindi mapakaling ibinaling ni Alaya ang kanyang atensyon sa isang lalaking nagmumukhang pamilyar sa kanya. Hindi niya matukoy kung saan at kailan sila nagkakilala nito. Lumipas ang ilang minuto, pagtitig ni Alaya sa binata ay napaatras siya sa kanyang maalala. Kailas! Savior!